Mami, ano po yung full name nyo tsaka nickname? Mila Yap Somdan. Mila. Mila. So, ang nickname niyo po, Mila. Ang middle name namin, Yap. Ang family name ng husband ko, Somdan. Si Maylin Yap. Yap lang yung gamit niya yung Somdan. Yap is Perito. Mami, ano pong reaction nyo na todo pong tinaguri ang Queen of Boracay? Queen of Boracay. Saan ang galing nito? Meron kasi kami, dapat isa akong president ng United Boracay Island Business Association. Yung isang officer ko, inurbian niya akong Queen of Boracay. Sabi niya doon sa vice president namin, kukunin yung kanya, yung kanyang position. Title. Siya na ang Queen of Boracay forever. Hanggang ngayon nga, hindi ako nakukutan ako Queen of Boracay. Paano po kayo napadpad sa Boracay, ma'am? Dito po kami pinanganak. Ang mother ko is, dito rin pinanganak sa Boracay. Tapos, ang father ko, taga Ibahay. Ano nga yung sila yung mag-asawa sa inyo. Kami lahat, dito na kami. Si Maylin, dito lang pinanganak. Talaga pong original. Ilan po ang anak niyo po? Ako, 4 sila. 3 boys and 1 girl. Si Miss Maylin lang ang nag-iisa. Pangilan po si Miss Maylin? Tatlo. Third. Ang panganay, nasa Mindanao kasi Anong name po ng panganay? Second si Benjo. Asawa niya taga may-ari ng Junis dito. Tapos the third si Whiskey Dato. Nandun ang bayan sa munisipyo. Si Maylin ang third. Si Dato ang bunso. Bunso po. Yung pong bunso nyo, public servant? Oh, Ano po siya? Nandun ang bayan. Sa Hanggang ngayon po? SB. Hanggang ngayon po ba? Sa susunod na, ito pong susunod na eleksyon, ano pong tatakbo niya? Nag-ano muna sa nagpahinga ngayon. Papahinga muna po. Kasi puro ka mag-anak kasi magkakalaban-laban. So nag-giveaway muna siya. So after the election, makabigyan sa ng magandang posisyon sa dito sa Isla ng Boracay. Mami Mila, ano po yung unang business nyo rito nung nagsisimula po kayo? Business namin, nung unang-una, wala kaming business. Tapos nag-umpisa yung tourist in 1976. Yun po yung dumagsayan ng tourist na dito. Oo, 1976, dumating si Elizalde. Oh. Namili ng mga lupa sa Boracay. So yung mga tao nagbenta ng mga lupa. 78, nag-umpisa ng rest house. Gawa-gawa. Yung uncle ko sa Manila, is working in the Board of Investment. Nagpagawa kami ng parang rest house. So unang-unang bisita, doon tumitira kasi walang tirahan. May kuryente po noon? Wala po. Wala pong kuryente. Yung pong Elizalde, Manda Elizalde? Hindi, si Freddy. Freddy. Pati niya si Manda. So wala pang ilaw lahat. Pero gaano po kaganda ang Boracay noong early 70s? Maganda talaga. Pero maganda pa rin ngayon. Andyan pa rin ang kagandahan. Pero mas tahimik noon. Kasi walang masyado. Walang commercial. Hindi po commercial. Oh. Wala, hindi commercialized. Saka yung mga bisita sa bahay-bahay lang nakatira. Kasi walang hotel po. Walang cottages. So nagpagawa ang uncle ko ng 3 rooms. Na may toilet. First time na may toilet. May kutson. Wala pang kutson noon. Wala pong aircon. Walang ventilador. Oo. Ayun ko, ba't hindi naman yata mainit dito? Pero ano po yun? May airport na po? Wala. Wala rin. Paano po nakapunta yung mga bisita rito? Layo-layo. Sa Kalibo. Vapor po. Sakay sa Barko. Barko. From Kalibo, 3 hours, 5 hours ang biyahe. Kaya pag nung mag-open kami dito ng business, may restaurant na ako, nag-open ako ng restaurant. Mila, Yap's Rest House at Mila's Rest House. Anong year po yun? Mga 1980s. 80s na po. 1980s. Pinanganak ko si Dato, yung guest ko. Yung bunso po. Isang tourist baby. So, nag-click yung restaurant ko, yung Mila's Restaurant. Ako ang first time na nag-introduce ng buffet. Kasi sa Manila, friend ko yung si Alice Reyes, writer ng Express. Opo. So, ano niya, yung parang inaano niya ako palagi sa mga restaurants, pagkain. Ngayon, in-apply ko dito, nag-click yung buffet. Tapos lumagsa naman ang guest, yung
Kasi ang mga unang-una dito, mga backpacker. Bakpa. So, 7 pesos lang yata noon ang dollar. Wow. Saka yung 80s tama po. 5 pesos a day. Opo. Oo, ngayon, nagpagawa kami ng restaurant, nag-click siya. So every night, ang dami mga turkey, kulang ano po. So ang ginawa namin, every day, magpabook ka na ng earlier para malaman namin kutikan. So ginagawa ko na lang, yung kangkong salad, ginamihan ko isang balding, yung mga Seafood. vegetables. Vegetables po. So, gusto na nila yan, yung mga tourists nila. Yung pong Milas, yung restaurant niyo po, wala na po? Or buhay Ano pa? na, ito na yung Astoria ngayon. Ano yung story? Sa inyo rin po pala yan? Astoria. Hindi na pinag-less na namin. Pinapalis na lang. So marami pa pala po kayo property rito. Kasi retired na, ayaw na namin yun. Kaya po queen talaga kayo ng Boracay. Original talaga kami. So yung ilaw nyo dati, ano pa, sulok? Sulo, ano pa lang? Yung kawayan. Hindi, yung Gasera. bumbilya na may gas. Gasera. Petromax. Tapos Petromax. Ano ba, yung kinky? Pero, Kinky Lagyan yun. ng gas. pero ang simula po ba mga generator pa? Isa. Wala. Pero Wala sa yung generator. Manila, Gasera. Diba? Car battery. Tapos, 1986 na, nagkaroon ng light. Then, nag-is kami 80 to 86. Walang light. Pero mga may before, wala kayong turista foreigners, puro local. Hindi. Hindi, marami. Isa na. During the 70s? Puro local. I mean, Mga foreigners na. Swiss, first. Paano na-promote before ang Boracay during that time? Paano Word of mouth lang yata. Paano na-promote ang Boracay that time? Na-promote? Oo. Word of mouth. Word of mouth. Kasi mayroon isang writer, isa German writer. Nakasya siya. Nagpunta dito. Kasi nakita niya ang magandang Boracay. Nagtanong siya, saan pwede tumula? E doon sa nagtira sa amin na naman, may kutsyon na may kasilyas na. Tapos, hindi namin alam na writer siya. Tapos, one year yata, nagkagay niya sa Sinulat niya po. Pilipinin, yung German book, Pilipinin, in German. Tapos, after 2 years, may nag-interpret. Translate po sa English. So, si Tony Wheeler yata yun ang nag-translate. So, palagi nga ako pinipicture Milas, ano na niya picture yung Yacht Rest House, Milas Restaurant, yung bahay namin. So, tuwing may pupunta dito, where is this? Hinahanap niya yun, ako hinahanap. Naging popular. Ilan taon po yung mami tumakbo? 1980s. Back to yung restaurant. Nagpulik ang Boracay. Ayaw niyo pong buhayin yun na